Inilunsad naman ng Pag-asa ang isang application para makatulong ito sa mas mabilis na pagdedesisyon ng mga lokal na pamahalaan at ng publiko tuwing may bagyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Sa panahon ng mga kalamidad, napakahalaga ng bawat oras na lumilipas para makapagligtas ng buhay. Lalo na sa mga pananalasan ng bagyo na nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa na taon-taon na lang ay nararanasan ng bansa. Kaugnay nito ay may isang app na dinedevelop ang Pag-asa para makatulong sa mas mabilis na pagdedesisyon ng mga lokal na pamahalaan at publiko sa banta ng bagyo. Gamit ang app, nasaan ka man ay maaari ka nang makatanggap ng localized information patungkol sa bagyo. Tulad na lang ng layo nito sa lokasyon mo, na kaiba sa kasalukuyang inilalabas ng Pag-asa na may point of reference lang. At kasabay nito ang pagkakaroon ng hazard assessment sa mismong lokasyon mo. Gaano ba kadelikado kapag kapag ang bagyo ay nariyan, kapag malapit sa iyo o kung mas intense ba yung bagyo, gaano yung hazards, hazards na pwede mo ma-experience. Ang lugar niyo ba ay bahain? Ang lugar niyo ba ay pwedeng magkaroon ng landslide? At hindi lang yon, ibibigay din natin doon yung layo ng evacuation center para alam nyo kung saan kayo pupunta. Kasama na ibibigay dito ay ang iba pang mga mahalagang critical infrastructure gaya ng mga ospital at maging mga rekomendasyon kung ano ang dapat gawin. Ang mga kinakailangang impormasyon mula sa Pag-asa, Mines and Geosciences Bureau o DILG ay nasa iisang app na lang na makakatulong para mas mabilis na makatugon gaya ng paglikas. Inaasahan natin na pag na-implement na itong project ay meron ng magagamit yung mga tao para makapag-decide sila ng naayon sa kanila para sila ay maligtas at ito rin ay makakatulong sa ating mga decision makers. Isa lang to sa higit 70 proyekto na inaprobahan at pinondohan ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ng Department of Science and Technology. Ayon kay DOST PSURE Director Enrico Paringit, ang higit 935 million pesos na pondo para dito ay mas mataas sa mga nagdaang mga taon. Bukod sa disaster risk reduction management, nakatuon din ito sa iba't ibang sektor, gaya ng pagkain, processing, ICT and electronics, energy, technology transfer at marami pang iba. Dagdag ni Paringit, marami dito ay kapansin-pansin ang paggamit ng artificial intelligence. We are see the emergence of AI tools from a purely technology standpoint to an application and tool standpoint. Nagagamitin natin siya sa lahat ng larangan, sa lahat ng sektor para mapabuti natin yung mga produkto, mga serbisyo, mga pangangailangan natin in the future. Kasama sa mga naaprobahang mga proyekto ay mula sa higher educational institutions, startup companies, attached agencies ng DOST at maging private organizations. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.